Mga mahal na kapatid, atin pong babasahin ang paksa ng ating leksyon. Ang katunayang ang Iglesia ni Cristo noong unang siglo ay natalikod sa pananampalataya at naging Iglesia Katolika. Napag-aralan po natin sa nakaraan na ang unang Iglesia ni Cristo ay natalikod po sa pananampalataya. At ang kinasangkapan po ng Diablo ay ang mga bulaang mga propeta. Ang mga bulaang propetang ipinakilala ng Panginoong Jesucristo at ng mga apostol na magtatalikod po sa unang iglesia ay hindi lamang magtuturo ng mga aral ng demonyo tutulad sa pananamit ng ating Panginoong Jesucristo, kundi magpapatawag din ng Ama ng kaluluwa dito sa lupa. Ang kinatuparan po ng mga hulang ito tungkol sa mga bulaang propeta ay ang Papa at ang mga paring Katoliko. Patutunayan sa leksyong itong pag-aaralan natin ngayon na ang Iglesia ni Cristo noong unang siglo ay lubos nang natalikod sa tunay na pananampalataya. Kaya naging Iglesia Katolika na. Kaya ito ang kinamulatan po ng marami. Ano po ang katunayan nito? Dumako tayo sa unang bilang, mga kapatid. Ano ang tanda na ibinigay ng mga bulaang propeta sa mga itinalikod nila o naakay nila mula sa tunay na pananampalataya? Ang sagot po ay basahin natin. At ang lahat, maliliit, malalaki, at mayayaman, at mga dukha, at ang mga laya, at ang mga alipin, ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Dumako tayo agad sa kasunod na bilang, mga kapatid. Alin ang tinutukoy na tanda sa kanang kamay at sa noo, at sino ang nagtataglay ng tandang ito? Ang sagot, ang tanda ng Santa Cruz. Ang mga taong Katoliko ang may tanda ng krus. Sila po ay nag-aantanda ng krus sa kanilang noo sa pamamagitan ng kanilang kanang kamay. Sa ikatlong bilang, mga kapatid, ayon sa hula ng Biblia, ano ang sasapitin ng mga taong may tanda sa noo at kanang kamay o ng mga nag-aantanda ng krus? Ano ang kanilang sasapitin? Ang sagot, ang sino mang tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay ay pahihirapan sa dagat-dagatang apoy at asupre magpakailanman. At sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Sa makatwid, itong mga nadaya ng mga bulaang propeta, itong mga naitalikod nila sa tunay na pananampalataya, na ang pagkakakilanlan sa kanila ay nag-aantanda sa kanilang noo ng krus sa pamamagitan ng kanilang kanang kamay, sila po ay hindi maliligtas pagdating ng araw ng paghukom. Sa ika-4 po na bilang, lahat ba ng mga kaanib sa unang iglesia ay tumalikod sa pananampalataya, sumunod sa aral ng demonyo, at tumanggap ng tanda sa noo at kanang kamay? Ang sagot, basahin po natin, hindi. Subalit, ang hindi sumunod sa pagtalikod ay pinapatay. Sa ika-5 bilang, inamin ba
ng Iglesia Katolika na pinapatay nila ang mga hindi sumunod sa kanila? Ang sagot, opo. Pinapatay nila ang mga itinuturing nilang mga herehe o ang mga nagtataglay ng pananampalatayang iba sa itinataguyod nila. At yan ay mababasa natin sa aklat na pinamagatang The Truth About the Inquisition. Sa susunod na bilang po, ayon sa ipinagpauna ng mga apostol, kailan magsisimula ang pagtalikod sa tunay na pananampalataya at ang pagpatay sa mga tumangging sumunod dito? Ang sagot, basahin po natin. Sinabi ni Apostol Pablo na aking talastas na pag-alis ko, ang tinutukoy niyang pag-alis ay ang kanyang kamatayan. Pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Sa ikapitong bilang, mga kapatid, aling pag-alis ang tinutukoy ng mga apostol? Na kapag nangyari yun ay mahayag na ang pagtalikod at ang mga hindi sumunod sa pagtalikod ay ipapapatay. Basahin natin ang sagot. Ang pag-alis na hindi na muling makikita pa ang kanilang mukha, kaya ang mga unang kaanib ay umiyak. Sa ikawalong bilang, bakit umiyak ang mga unang kaanib nang sabihin ng mga apostol ang pag-alis nila ay itatalikod sa pananampalataya ang unang iglesia? Ang sagot, sapagkat ang tinutukoy ng mga apostol na pag-alis ay ang kanilang pagkamatay. Na doon magaganap ang pagtalikod sa pananampalataya at ang kamatayan ng mga hindi susunod sa pagtalikod. Sa makatuwid, nang ang mga apostol ay nawala na o nangamatay na, doon magaganap ang pagtalikod sa pananampalataya at yung mga nanindigan ay mga wawala sapagkat sila po ay ipapapatay. Sa makatuwid, lubos na natalikod ang unang iglesia sa tunay na pananampalataya pagkamatay ng mga apostol. Ayon sa kasaysayan, si Apostol Juan, ang anak ni Zebedeo, ang pinakahuling namatay ng mga apostol. Namatay siya bago matapos ang unang siglo. Ang mga humalili o pumalit sa mga apostol upang mamahala sa iglesia ay pinasunod ang mga alagad sa kanilang hulihan o inakay nila sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga aral na pinilipit, mga aral na binaluktot, mga aral na iba o salungat sa itinuro ng mga apostol. Mula noon, ang natalikod na iglesia ay naging Iglesia Katolika na. Itong Iglesia Katolika, Apostolika Romana, ang kinamulatan ng marami. Kaya inakala nila na ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana ngayon ay ang siyang tunay na iglesyang itinatag ng Panginoong Kristo. Hindi po. Ang iglesyang kinamulatan ng marami ay iglesyang talikod na sa tunay na pananampalataya. Sa susunod po ay pag-aaralan natin ang huling bahagi ng leksyong ito ukol
sa pagtalikod sa pananampalataya ng unang Iglesia ni Cristo at naging Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Bago tayo tumayo at manalangin ay muli po nating babasahin ang paksa ng ating leksyon. Ang katunayan, ang Iglesia ni Cristo noong unang siglo ay natalikod sa pananampalataya at naging Iglesia Katolika. Tumayo po kayo at tayo ay mananalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng maraming. Ikaw po ang pumatnubay at tumulong sa amin. Hinihiling po namin, Ama, nawa po patuloy mo kaming gabayan. Gabayan ng iyong mga kalooban upang kailanman huwag kaming matalikod, huwag kaming maligaw. Mamalagi kami sa katapatan ng aming mga paglilingkod sa iyo. Ama, patuloy mong basbasan ang mga magulang na nakakapiling namin sa ganitong mga pagsamba. Nawa po, gamitin mo rin silang mabisang kasangkapan, maakay ang kanilang mga anak, mamalaging tapat sa iyo, tapat sa iyong mga salita, upang patuloy mo silang pagpalain at higit sa lahat, kung paanong nagkasama-sama dito sa buhay na ito, sa buhay na darating, sama-sama pa rin kami, magpupuri at luluwalhati sa iyo. Patuloy mo sanang iabot sa aming mga kapatid ang iyong mga pagpapala, ang mga biyayang kailangan nila sa araw-araw, upang ito higit sa lahat ang magamit sa mga pagpupuri sa iyo. Sino man po ang may karamdaman, pagalingin mo po ang mga halos mawala ng pag-asa sapagkat napakabigat ng mga pagsubok na kanilang tinitiis at kanilang pinagdaraanan. Gawin mong matatag, matibay ang pag-asa at pananampalataya. Higit sa lahat sa magagawa mo po sa amin. Pakipatawad po kami, Ama, sa lahat ng aming mga pagkakasala. At patuloy mo pong basbasan ang aming mga pagsamba. Mamalaging ito'y biyaya sa aming kaluluwa. Hinihiling po namin ang lahat sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas.